Ay, kamusta? Curious ka rin ba na tulad ko kung ano ang pinapalabas sa telebisyon ng North Korea? Tara, panoorin at gawan natin ng reaction video to na video ni Tito Jones TV. Simulan na po natin to. Let's do this. Kapag binuksan mo raw ang TV sa Pyongyang, ibang dimension ang mararating mo. Hindi Netflix, mga bossing, kundi Northflix. Mula umaga hanggang gabi, iisang muka, iisang boses, at iisang mensahe. Ang sabi, sila raw ang pinakamasayang bansa sa buong mundo. Hindi wow. Pag dilipat mo sa ibang channel, ayan na, parang teleserye ng kabaliwan. Subakal up mga bossing, dahil papasok tayo sa mundo kung saan ang bawat channel ay may script at bawat ngiti may missile sa likod. Ayun lang. Grabe, no? Tito Jones TV. Welcome sa North Korean Cable Bundle. 4 lang ang channel dito, pero lahat isang script lang. Unang-una sa lineup, syempre, ang KCTV, Korean Central Television. Ito yung the one and only, parang GMA, ABS-CBN at PTV4 na pinagsama, pero may dictator twist. Na-launch noong 1963 pa at hanggang ngayon solid pa rin mag-serve ng state news, military parades at propaganda films. Tuwing alas 8 ng gabi na, prime time show nila, ang buhay ni Kim Jong-un na parang episode 5,000 na yata. Kulelat ang pinagsamang ang probinsyano at batang Quiapo ni Coco Martin. Walang tatalo kasi araw-araw siyang bida. Walang commercial break kasi bawal. Grabe, no? Isipin nyo na lang, no? Kung ganito sa Pilipinas, yung leader, no? Yung leader ang papanoorin mo 24/7, yung istorya ng leader. Nakakaumay, no? Kaya masasabi po natin na magpasalamat pa rin po tayo at nasa may demokrasyang bansa po tayo, no? Nasa malayang bansa tayo. Ito pong North Korea, ganito po katindi. Ang higpit at talaga pong hawak pati ng gobyerno ang kanilang television, no? Lahat po na napapanood nila hawak ng gobyerno. Grabe. Next, meron silang Rayong Namsan Channel. Educational daw to para sa mga estudyante. Pero mapapanood mo scientific documentaries na may background na marching band. Tapos andyan din ang Chayog TV, ang sport channel nila. Pero hindi lang basta basketball o gymnastic ang mapapanood mo, lahat ng sport may halong patriotism. Pag tumalong ka sa long jump, parang sinasabi mo para sa bayan. Pag sinipa mo ang bola, para kay Kim. At Grabe. Hindi ko lubos maisip na kung mangyayari to sa Pilipinas, no? Grabe, talagang wala na tayong kalayaan kung ganun, no? Kaya po sa mga sa mga kababayan po natin na tumatangkilik sa mga komunistang bansa na yan, no, na sumusuporta, lalo po sa China, alam niyo naman na po yan, no? Komunistang bansa rin yun. Ganito po ang mangyayari sa atin kapag nahawakan po tayo ng mga komunistang bansang yan. Ganito po, wala na po tayong kalayaan. Lahat na lang po ng ating kahit entertainment po natin ay taklaw pa rin po, napapuri, no, sa kanilang leader. Tulad dito sa North Korea, no, dito si Kim Jong-un. No, nakapokus po sa North Korean leader ang lahat po ng entertainment sa Korea, sa North Korea. Grabe po to, no. Kumbaga para sa atin ay hindi po maganda. Wala po tayong kalayaan. pag natalo ka, huwag ka nang magpapakita kay Kim. Yun lang. At panghuli, eto, ang Mansudae TV. Ang kunwari international channel ng North Korea. Parang CNN daw, pero with subtitles of denial. Ang role niya, mag-replay ng parehong palabas sa KCTV. Diba, nakita niyo, diba, paulit-ulit lang yung ipipid sa utak at mata natin, no? Kung nangyayari po yan sa atin, no? Sa Pilipinas o sa North Korea, yung mga North Korean, ganyan po ang pinifeed sa kanila. Sa kanilang mga utak at sa kanilang mga mata. No? Puro propaganda, puro patungo doon sa kanilang supreme leader na tinatawag nila, no, na si Kim Jong-un. Puro pagpupuri sa kanilang supreme leader. Wala pong totoong entertainment. Grabe. Lang ang channel pero puno ng action, emotion at Kim-motion. Kung saan ang bida, hindi mo pwedeng i-unfollow. Kahit buisit ka na. Sa North Korea, wala rin silang Google, wala silang Facebook, at lalong wala silang TikTok.
Sipin nyo tayo mga Pilipino, no, hindi tayo mabubuhay ng walang social media. Nakita nyo naman sa North Korea, no, yung kaibahan, wala silang lahat nun. 'Di ba? Ang Pilipino, patayan mo lang ng onting internet, ilang segundo lang yan, magwawala ang Pilipino. Kaya isipin nyo mabuti, nasa magandang bansa tayo kung tutuusin, nasa malayang bansa tayo. Wag po natin ipagpalit ang ating kalayaan sa lahat, no, ang ating demokrasyang bansa sa mga komunistang bansa na yan. Kaya mag-isip-isip po kayo sa mga sumusuporta po sa, lalo mga pro-China. Mag-isip po kayo mabuti, ganito po ang pwedeng mangyari sa atin kapag po nahawakan po tayo ng bansang yan. Ang meron lang sila ay Kwangmyong. Hindi ito yung sinasabi niya. Ito ang sariling intranet ng bansa. Parang internet, pero di ka pwedeng lumabas. Sa Kwangmyong may ilang libong website lang, lahat approved by the state. May kopya ng Wikipedia, pero syempre, puro bida si Kim. Yun na nga, puro ganun, no? Walang bahid ng anumang negative ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Puro pagpupuri. Lahat ng lingon mo, nandoon yung picture o larawan ni Kim Jong-un. Kada may maririnig ka, puro papuri sa kanilang supreme leader. Nakakaumay po yun, no? Grabe. Hindi ko po lubos maisip kung mangyayari sa atin to, kung kakayanin to nating mga Pilipino. Kasi sanay po tayo ng malaya tayo. Nagagawa natin ang lahat. Nakakapagpahayag tayo ng saloobin natin. Na talagang naibubulalas natin ang ating saloobin sa internet. Ganun po tayo kalaya. Pero dito po, no, isipin nyo, pati television, ang kanilang entertainment, hawak ng kanilang supreme leader o ng kanilang gobyerno. Grabe yun. May news, pero yung news, laging good news. At kung gusto mo maghanap ng memes, ang pinakamalapit na makikita mo ay picture ni Kim Jong-un na nakangiti habang may racket sa likod. Grabe. Ang masaklap pa, hindi lahat nakakagamit nito. Para lang sa mga trusted citizens, yung mga estudyante at empleyado ng gobyerno lamang. Kung sa atin may data cap, sa kanila may trust cap. At dahil karamihan ng tao di makasali sa Kwangmyong, ang TV ang naging holy book ng bansa. Sabi nga nila, 90% ng bahay may TV. Pero lahat ng TV, nakakandado. Walang remote, walang channel switch. Bakit pa? Isang channel lang naman ang meron, anak ng bitong kuba. Ito nga naman. Kung magtataka ka kung bakit hindi sila makakuha ng ibang signal, simple lang. Kasi lahat ng antena at satellite dish, bawal. Grabe. Ang signal galing lang sa state-owned broadcast tower. Kung gusto mong manood ng Netflix, ang lalabas lang ay Kimflix Originals. Kaya hindi po ako nagtataka, no, na marami pong North Korean ang talagang nagko-cross ng border para makapunta sa South Korea dahil hindi na po nila kinakaya ang hirap ng kabuhayan nila sa kanilang sariling bansang North Korea. Alam niyo naman po yung border ng South and North Korea, di ba? Sobrang dikit na dikit lang. Kaya pag nakatawid sila ay sobrang saya na nila kasi malaya na sila. Dito po sa North Korea, wala po silang kalayaan. Lahat po as in hawak ng gobyerno. Ganyan po mga komunistang bansa. No? Correct mo if I'm wrong. Pero ganito po talaga ang kahinatnan. Kapag ikaw ay nasa komunistang bansa, nakabusal ka. No? Hindi ka pwedeng basta magpahayag ng saloobin mo na lalaban ka sa gobyerno o taliwas sa gusto ng gobyerno. Kundi alam mo na ang kahinatnan mo. Ganyan po katindi, no? Sa mga komunistang bansa. Lalo na rin po dito sa North Korea. Ganyan po talagang pinipraise po nila ang kanilang leader. Kahit nga po yung mga yumao na nilang leader, yung mga angkan ni Kim Jong-un, ay talagang malalaki pong rebulto meron dyan sa North Korea. Ganun po sila. Starring, producing, and directed by Kim Jong-un himself. At alam mo ba, kahit yung mga TV nila na gawa sa China o Korea, nire-reprogram ng gobyerno. Nilalagyan ng special chip, hindi para sa AI, kundi para sa anti-information. Grabe. Para kahit pinuti mo lahat ng buton, ang lalabas pa rin walang iba kundi si Kim Jong-un. Para nga naman mahawakan nila yung pag-iisip ng kanilang mamamayan at hindi makakuha ng impormasyon sa labas ng kanilang bansa. Na para lahat na lang ng i-feed nilang information sa kanilang nasasakupan ay yung galing lang sa kanilang gobyerno sa North Korea. So, parang isa pong tong form ng brainwashing, no, na yung mga mamamayan ng North Korea walang alam sa totoong nangyayari sa real world, sa outside world, no? Kumbaga, napakalaking Big Brother house itong North Korea. Ando doon lang sila sa loob nun, no?
hindi sila makalabas ni wala silang nalalamang impormasyon sa labas ng North Korea. Kaya kumbaga nagiging mangmang ang mga North Korean, no, sa totoong nangyayari sa buong mundo. Ang alam lang nila yung ipinapalabas o binibigay na mensahe ng kanilang gobyerno. Yun na lang yung nakukuha nilang impormasyon. So wala talaga silang nalalaman sa totoong nangyayari na kung si Kim Jong-un ba talaga ay masama o hindi. Puro papuri sa kanilang supreme leader. So hindi po natin masisisi yung ibang North Korean talaga na syempre wala nga naman silang alam. Ang alam lang nila yung mga pinapalabas sa kanilang television at yung mga ina-announce sa kanilang gobyerno, yun lang ang paniniwalaan nilang totoo. Kasi binablock na kanilang gobyerno ang lahat ng impormasyon na galing sa labas, no, sa labas ng ibang bansa. Ganun po yun. Kaya napakasakit po nito kung tutuusin at nakakaawa po yung mga North Korean na talaga pong hindi po namumulat, no, o hindi po nagkakaroon ng impormasyon sa labas ng bansa dahil huling-huli na po sila kung tutuusin, no? Hindi man sa technology pero sa information, dahil po talagang hindi po sila makalabas sa kanilang bansa. Magtangka man silang lumabas, pag sila'y nahuli, alam nyo na ang kahinatnan nila. Kaya sobrang saya po nung mga nakakalabas po na nakakatawid sa South Korea kasi malaya na po talaga sila. Marami na po nakalabas po dyan sa North Korea. Isa na rin po dun yung babae, di ba po, na nasa Amerika po siya ngayon. Kinuwento po niya lahat ng nangyayari sa North Korea at talaga pong hindi po talaga makatao. Pinuti mo lahat ng buton, ang lalabas pa rin walang iba kundi si Kim Jong-un. Grabe. Sa madaling sabi, pag binuksan mo ang TV sa North Korea, parang pumasok ka sa parallel universe. Isang araw ng pagsamba, isang araw ng paulit-ulit na programa, at isang araw ng pagkawala ng common sense. Yes. Kasi sa kanila, yung remote control, hindi hawak ng viewers, hawak ng gobyerno. Yes. Paggising mo pa lang ng alas 9, national anthem na agad, kasabay ng Mount Pektu at Watawat. Tapos may text na parang inspirational quote. Ang araw na ito ay regalo ng ating dakilang pinuno. Ay nako. Grabe, parang motivational speaker si Kim. Grabe, no? Ano yun? Kumbaga talagang wala kang kalayaan talaga. Hindi mo, yung impormasyon sa utak mo, stuck ka na doon. Yun na yun. Wala nang igaganda, wala nang i-grow yung iyong knowledge. Kumbaga yung knowledge mo, stuck knowledge. Diba? Puro na lang Kim Jong-un, Kim Jong-un, ganun na lang. Kaya syempre yung ibang North Korean, talagang mapapaisip sila, no? Eto na ba talaga? Mabubuhay na ba ako ng habang buhay ng ganito lang ang impormasyon na aking makukuha? Stuck na lang ba dito sa North Korea? Kaya nga po yung iba talagang buwis buhay na tumatawid ng ibang bansa. Kung may pagkakataon silang makalabas ng North Korea, gagawin nila. Kahit na ikapahamak pa nila. Kasi nga, puro ganito na lang, no? Puro na lang papuri sa kanilang supreme leader ang nalalaman nila dito sa mga television nila. Grabe. Dakilang pinuno. Grabe, parang motivational speaker si Kim. Kung sa atin, Good Morning Pilipinas, sa kanila, Good Morning Kimilas. Grabe. Pagsapit ng 9:15, Kim Photo Album Time. Ayan na, picture ni Kim Il-sung at Kim Jong-il, kasabay ng tula, awitin at slideshow ng mga bundok at flag. Pero 60 years na itong paulit-ulit pinapalabas. Wow, grabe, no? 60 years pa ulit-ulit na pinapalabas. Ikaw ba, manonood ka pa ba ng TV kung ganito araw-araw ang iyong mapapanood? Kahit nga siguro hindi mo na tingnan yung TV, pakinggan mo lang. Sa ulo mo na pati yung dialogue niyan, no? Saka yung pagkakasunod-sunod ka ng programa sa television. 60 years pa ulit-ulit. Umay, men. Grabe. Kaya magpasalamat po tayo, no? At wala po tayo sa ganitong bansa. Mga bundok at flag. Pero 60 years na itong paulit-ulit pinapalabas. Pagsapit ng alas 10, lahat ng mamarchang parang zombie na may disiplina. Mga bata naka-uniform sumasayaw ng sabay-sabay. Alas 12, educational program. Paano magtanim kahit minus 10 degrees Celsius. Pagsapit ng alauna ng tanghali, old movie naman from the 80s. Ang mga bida, manggagawa at sundalo. Mga kontrabida, Japanese spies. At syempre may love story. Sinong direktor? Aba, si Kim Jong-il mismo. Grabe. Siyang legit director supremo. Tama. Sa alas 3 ng hapon, lifestyle segment. Swimming pool, hotel parks, lahat parang brochure ng 5-star resort. Pero teka lang, sa kapital nilang Pyongyang lang pala meron ito. Tama. Sa labas, parang ibang planeta na. Kung saan ang buffet ay isang mangkok ng instant noodles.
Sa 5:30 ng hapon, Kasi ito po yun, no? Doon lang sa Pyongyang talaga may mararangyang buhay. Selective, no? Kumbaga, piling-pili lang yung mga talagang may social na buhay, no? Sa Pyongyang lang yun. Pero sa ibang lugar sa North Korea, sobrang hihirap po ng mamamayan ng Korea. Halos wala po silang makain. At alam nyo ba na literal, no, na sa North Korea, ang kasalanan ng ama o ng ina ay kasalanan ng buong angkan. Ganun po yun. Kapag nagkaroon ng kasalanan ang lolo mo, ang kaapu-apu-apu-apuhan ng lahi mo ay dadalhin yung kasalanan na yun. Kumbaga, hindi yung kasalanan ng anong lolong kalololohan mo, yung hindi mo pa pinapanganak na anak o yung kaapu-apuhan ay damay dun sa kasalanan na yun. Kaya hindi kayo makapamumuhay, no, ng talagang na may laya dito sa North Korea. Ganun po katindi ang batas dyan sa North Korea sa mga hindi po nakakaalam. Kaya sobrang hirap po talaga at kawawa ang mga North Koreans na nandiyan dyan, stuck lang po sa North Korea. ng buffet ay isang mangkok ng instant noodles. Sa 5:30 ng hapon, newspaper time. Literal na newsprint sa screen, tapos binabasa ng anchor. Parang teleprompter, reading contest. Sinong mananalo? Walang iba, si Kim pa rin. Grabe. Alas 6 ng hapon, cartoon time. Boy General ang pinakasikat. Mukhang mambata, pero wag ka. Lecture sa nationalism disguised as cartoon. Eto na, alas 7 ng gabi, prime time. Headline, Kim visited the factory. Kim brought happiness. Kim created the future. Tapos clip ng palayan, happy farmers, at syempre, ang linyang pamatay, the West is collapsing. Grabe, no? Paninira sa West, no? Ibig sabihin sa labas. No, lalo sa America, West yun, di ba? Sisiraan nila yung ibang bansa para mapabango ang pangalan ng supreme leader nila. Isipin nyo yun, no? Wala talagang magandang edukasyon ang napipid sa mga bata, lalo na, no? Kasi ganito po yung pinapalabas, no? Walang matututunang ibang bagay, no? Uulitin ko po, no? 60 years na pong paulit-ulit ang palabas na ipinapalabas sa kanilang television. Isipin nyo yun, walang improvement, walang ibang knowledge na malalaman o talagang pag-aaral ang mga kabataan at buong mamamayan ng North Korea. Ganito katindi, nakakalungkot. Alas 8 ng gabi, international news. Breaking news daw. Krisis daw sa US, kagutuman sa Europe, nagkakagulo na raw sa South Korea. Tapos yung 10K na pangako ni Cayetano, hindi pa raw natutupad. Ayun talaga, real talk yan, hindi pa rin talaga natutupad yung 10K ni Cayetano. Pero no, balik po tayo dito sa North Korea. Isipin nyo, no, paninira sa kalabang bansa, no, sa Europe, sa Amerika, sa South Korea. Ang talagang magandang bansa lang na ipinapalabas nila at maulad na bansa, syempre, sa North Korea. 'Di ba? Bini-brainwash ng gobyernong North Korea ang mga North Koreans. 'Di ba? Syempre nga naman kung ganoon ang ipapalabas sa telebisyon nila, hindi na nila iisipin na lumabas ng bansa. Ganoon ang strategy ng leader nilang to na si Kim Jong-un. 'Di ba po? I-brainwash niya yung kanyang mga mamamayan para hindi na sila magkaroon ng knowledge na mas magandang mamuhay sa labas ng North Korea. Mas lalo nilang i-hate yung kalaban ng North Korea dahil ganun nga yung mapapanood nila sa kanilang television. Ang galing, no, ni Kim Jong-un. Ang galing niyang magmanipula. Ang galing niyang mag-brainwash. Pero hindi po talaga lahat ng North Korea ay binibili ang kanyang strategy na to. Marami po talaga North Korean ang tumatawid o lumalabas ng North Korea kahit po ay manganib ng kanilang buhay. At lalo po pag nahuli po sila, no, yung nagtangkang tumakas o tumawid ng border papuntang South Korea o basta lalabas ka ng North Korea, pag ikaw ay nahuli, yung sinabi ko po sa inyo kanina, no, kahit po kaapu-apuhan mo na, ay kasalanan din nila yung ginawa mong kasalanan. Sila rin po ay makukulong o parurusahan. Ganun po yun. Saling-lahing kasalanan. Ganun po katindi itong batas ng North Korea. Kaya kawawa po talaga ang mga North Koreans. Krisis daw sa US, kagutuman sa Europe, nagkakagulo na raw sa South Korea. Grabe. Tapos yung 10K na pangako ni Cayetano, hindi pa raw natutupad. In short,
gusto nilang iparating at budulin ng mga tao. Tama. Na huwag silang magreklamo dahil mas masaya at mas maswerte pa raw sila sa bansa nila. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ganun talaga, pambubulag niya, pagbe-brainwash niya sa kanyang mamamayan. Na wag na kayo lumabas ng North Korea, mas masaya dito at mas maunlad tayo sa mga bansang yan. Dito sa bansa natin peaceful, sa labas ng bansang yan magulo. Ganun ang strategy ni Kim Jong-un. Grabe to. 8:30 PM weather forecast. Ito lang daw ang segment na totoo. Ewan ko na lang kung kaya pa nilang dayain. Alas 9 ng gabi, movie time. Another film mula 80s. Ang soundtrack, marching music pa rin. Grabe. 10 PM. Pansin nyo, no, puro 80s music, 80s movies ang ipinapalabas nila, no, sa television nila. Samantalang tayo, no, ang dami nating streaming sites. May YouTube tayo, Netflix, Disney, Prime, lahat. Meron po tayo, meron tayong choice para mamili ng ating panonoorin. Walang humahadlang sa atin. Ganun kalaya ang ating bansa. Uulitin ko po sa inyo, no, sa mga sumusuporta po sa mga komunistang bansa, lalo na po sa China, yung mga pro-China po. Ganito po ang pwedeng kasagdakan natin kapag hinayaan nyo po na mamayani ang bansa na yan. Nasakupin po ang ating bansa. Kaya mag-isip po kayo mabuti. Ngayon po, sobrang malaya po tayo na gawin ang ating gusto. Kapag naging sakop na po tayo ng China, wag naman. Naku, mag-isip po kayo. Ganito ang pwedeng mangyari sa atin. Nakabusal po tayo, wala na tayong kalayaan, sila na ang mamimili o talagang maglalagay ng mga bagay na dapat nating pakinggan, panoorin, tikman at lahat na po. Di ba po? Hawak na nila yan. Tayo po ay walang kalayaan. Anong gusto nyo? Malaya tayo? O hawak tayo ng komunistang bansa na yan? Mag-isip po kayong mabuti kung anong kaibahan. The Goodbye Show. At syempre, pagod night si Kim. Uulitin lang ang simula mula anthem, mountain at picture ni Kim. Umay. Grabe. Noong panahon ni Kim Jong-il, hindi lang siya leader. Siya pa ang direktor. Oh, may librong sinulat siya, On the Art of Cinema. At ito po, no, unahan ko lang siya kasi alam ko po yung istorya na to. Alam ko po ay meron siyang, kasi obsessed siya na maging filmmaker, director. Itong, correct me if I'm wrong, no, kung tatay ito ni Kim Jong-un. At parang may kinidnap sila na mga director yata, galing sa ibang bansa, para mag-produce ng maraming pelikula. No, ganun po ang ginawa ng leader na to ng North Korea, no, na tatay ni Kim Jong-un. Kasi po obsessed siyang gumawa ng mga movies, propaganda movies. No, at yun nga po sa bandang huli ay pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, nakatakas po yun. Yung kanilang yung director na yun o yung writer na yun, correct me if I'm wrong, no. Pero yun po yung pagkakaalam ko na talagang gumawa ng paraan na makatakas para lang makawala dito sa ginagawang kagunggungan nitong si Kim Jong-il. Grabe yun. Literal niyang tinutukan ang paggawa ng pelikula. Yes. At dahil sobra siyang passionate, may kidnapping pa nangyari. Tama. Dinampot nila si Kim Sang-wook, isang sikat na South Korean director, at ang ex-wife niyang si Choi Yoon-mi. Grabe, no? Sa North Korea at pinilit gumawa ng propaganda films. Yun nga, di ba? South Korean pala, no? South Korea nang kinidnap niya para gumawa ng propaganda films sa North Korea. Ganun katindi, ganun kademonyo tong pamilyang to. No? Grabe yung ginawa nila na yan talaga. Tumakas lang daw ang direktor matapos ang 8 taon sa isang film festival sa Vienna. Yun. Nakahanap ng pagkakataon, tumakas siya. Nagkaroon ng film festival sa Vienna. Grabe talaga, no? Kumbaga, hindi natin masisisi, kumbaga talagang nasa lahi nila. No? Ganyan talaga sila. Mula sa kalululuhan siguro niyan yung mga unang naging leader ng North Korea, ganyan na talaga sila. Kaya syempre, yung mga anak niyan, mga apo niyan, ganyan ang kalalabasan. Kaya hindi po matatapos ang ganyang leadership sa North Korea hanggat ang pamilyang Kim ang mamumuno diyan. No? Ay may sabi-sabi nga po, no, na ang papalit po ay mas matindi. Yung kapatid, no, ni Kim Jong-un na babae. Mas matindi daw yun, mas kamay na bakal. Kaya masasabi po natin talaga, nakawawa talaga ang ordinaryong mamamayan ng North Korea.
director matapos ang 8 taon sa isang film festival sa Vienna. Sa pelikulang North Korea, may formula silang hindi nagkakamali. Ang bida, tapat na manggagawa o sundalo. Ang kontrabida, laging traitor o sino mang nahawaan ng dayuhang kultura. May drama o love story din sila, pero maraming bawal pa rin na eksena. Hanggang holding hands lang. Kahit kiss, bawal. Walang commercial at walang option na mag-skip. Eto na ang pinaka-wild plot twist sa mundo ng propaganda. Sa North Korea, may YouTube strategy. Sa bansang walang internet, may official media plan pa raw. For English language YouTube. Wala silang internet, pero may vloggers para sa kanilang propaganda. Biglang naglalabasan ng mga YouTube channel na may mga catchy names. Mga batang babae mula doon sa Pyongyang, nagbablog ng wonderful life nila. May school daw, may ice cream, may bagong bus, at lahat ng guro masaya. Tapos may cut pa na parang travel vlog, parang wholesome, parang K-vlog, pero teka lang. Investigators found out yung batang nagbablog, anak pala ng North Korean diplomat. Diba? Isipin niya, lalabas din sila sa kanilang lungga. Magpa-post sila o gagawa sila ng YouTube channel sa YouTube na talagang kunwari cooking, kunwari travel, vlog, ganon, no, na normal na tao sa North Korea, pero malalaman natin na anak pala ng diplomat ng North Korea. Yung bata na yan na nagbo-vlog na yan. Kapag talagang meron silang matinding agenda, no, hindi lang entertainment, kasi hindi naman po yan mapapanood ng nila ng sarili nilang mga mamamayan Kumbaga, ikinakalat lang nila sa YouTube o sa outside world na ganito ang pamumuhay sa North Korea. Masaya, 'di ba? Magandang ekonomiya, pero propaganda lang ang lahat. Maling-mali o fake news. 'Di ba? Dahil sa totoo lang, ang maginhawa lang yung mga nasa Pyongyang lang. Pero sa majority ng lugar sa North Korea ay mahihirap ang mga mamamayan at wala silang karapatan magreklamo. Ganun po katindi. Kaya ito pong ginagawa ng North Korea, buti na lang at na-detect at talaga pong nakita ng nag-imbestiga na talaga pong ito po ay pakana lang o talaga pong wala pong saysay na ginagawa lang ng North Korea ni Kim Jong-un. Na hindi man lang nakatira sa North Korea. At yung video, stage. Hindi sa Pyongyang kinunan, nasa ibang bansa. Walang accidental shots. Lahat scripted, lahat directed. Diba? Isipin nyo, hindi pa po pala talaga sa North Korea ipinalabas ang mga vlog na yan. Diba? Ganun katindi. Ibig sabihin lang po nun ay hindi po talaga maipagmalaki ng North Korea o ng leader nila yung kanilang bansa. Dahil makikita po talaga natin dito at alam naman po natin lahat yan na piling lugar lang ang merong pribilehiyo na talagang magkaroon ng magandang buhay. Majority talaga ng mga North Koreans ay mahihirap. At talaga pong wala silang karapatan magreklamo. Grabe. Noong 2023, nag-limit daw si YouTube sa reach ng mga channels na to. Pero di naman tinanggal. Kasi technically, walang violation. Walang call to violence, walang hate speech. Pero meron silang "we're totally happy here" energy. Habang 25 million na tao walang access sa internet, merong vlog kuno pero sa ilalim ng dictatorship. Diba? Isipin nyo, diba? Yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi rin naman talaga mapapanood dyan ng kanilang mamamayan sa North Korea. Dahil wala nga silang internet. Diba? Kumbaga, talagang naglabas lang ng ganyan ang gobyernong North Korea para malaman lang ng ibang bansa, no? Na sinasabi nila na masaya sa North Korea. No? Na hindi totoo yung mga matitinding batas ni Kim Jong-un para masaya daw doon, maunlad ng North Korea. Pero sa katotohanan, hindi nga doon sinut yung mga vlog na yon at hindi po totoong masaya doon. Dahil ang nagiging masaya lang doon, syempre yung supreme leader nila. Yun lang yung maunlad doon. Piling tao sa Pyongyang lang. Pero majority, wala. Nga sila. 'Di ba? Kaya, yun nga, walang violation sa YouTube. Pero, lahat ng makapapanood doon ay hindi maniniwala na masaya sa North Korea at maunlad sila. 'Di ba? Ganun po yun. Kahit anong gawin nitong North Korea, hindi maniniwala ang mga nasa outside world, 'di ba, na masaya sa North Korea. Maling-mali.
Isipin mo na lang kung pinanganak ka sa bansang walang internet, walang libro, maliban sa approved books. At isang boss lang marinig mo tuwing umaga. Grabe, umay. May ibang bansa na tahimik na nag-import ng methods nila. Yung iba nga lang sumablay, gaya sa Nepal. Kung gagayahin ito ng Pilipinas, ewan ko na lang. Mawalan lang ng ilang minuto ng internet. Nag-iiyakan na. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang Pilipinas. Segundo nga lang, mawalan ng segundo. Sabihin natin 30 seconds lang mawalan tayo ng internet, di ba? Nagwawala na ang Pilipino. Bakit nawala yung connection? Ano na? Nagme-message na yan, ganyan, di ba? Hindi natin kakayanin. Kasi yan na po yung mundo natin ngayon. Eh. Digital era na. Lahat po ng nasa internet ay daily lives na natin yan. Nagagamit natin sa ating buhay-buhay. Kumbaga, kasama na po sa triangle, no? Yung internet connection, no? Dati pagkain lang, 'di ba? Yung mga damit, yung mga means of necessity natin, 'di ba? Kasama na po 'yan. Yung internet sa ating pangangailangan. Dito po sa digital era. Kaya po talaga hindi kakayanin ng Pilipino na mawalan ng internet at mahawakan tayo sa leeg at hindi natin malayang maihayag ang ating saloobin. Kaya mag-isip po kayo, uulitin ko po, no, ang purpose po talaga ng ating reaction video para mamulat po yung mga pro-China. Kasi alam nyo naman din po sa China, no, komunistang bansa rin po yan. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Alam nyo rin po sa China, di ba, wala silang totally kalayaan na maghayag ng kanilang saloobin. Hawak ng gobyerno lahat. Di ba? Ganun ang komunistang bansa. Huwag po tayong padadala sa mga pro-China at sa mga kalabang bansa po natin. Ipaglaban po natin ang ating karapatan, ang ating kalayaan. Ganun po dapat. So yun mga bossing, laging tandaan, ang pinakamalakas na sandata sa mundo ngayon, minsan ay hindi missiles, Tama. kundi ang information Yes. control. Sa Pilipinas, kapag ang mga influencer ng utak ng bansa, lahat ng fake news nagiging totoo. Ooh. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Yes. Mag-subscribe po kayo kay Tito John's TV. Maraming salamat po. Ikaw, anong saloobin mo sa napanood natin? Gusto mo ba na maging ganito tayo sa Pilipinas? Na hindi po natin maihahayag ang ating saloobin at hawak ng gobyerno ang lahat. No? Paulit-ulit lang ang ating mapapanood at lahat po ng papasok sa ating utak na impormasyon ay yun na lang po, no? Hindi po tayo mag-grow. Kaya mag-isip po kayo mabuti. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, huwag nyo pong susuportahan ang mga pro-China. At sa susunod na eleksyon, maging matalino po tayo. Dahil kapag po namayani po ang mga pro-China sa ating gobyerno at sila po ang namuno, yari po tayo at talaga pong hindi po imposibleng mangyari na mahawakan na tayo sa leeg ng bansang China. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. God bless and peace out.